ang desire nila to stay in power is because somehow we already know that they're guilty of all the things happening around the country, especially sa corruption po. Pam, makikita mo naman sa ginagawa nilang obfuscation sa mga kaso ng corruption, ano? Yung mga malinaw naman sa lahat na siyang mga utak ng mga ginawang flood control scam involving the DPWH at ang budget, na pagpakamanipula ng budget. Makikita naman natin na yung mga wika nga miski sinong investigador, miski tangang investigador, alam na alam, malinaw na ayaw tawagin yung mga key, yung mga may susi sa impormasyon. Si Executive Secretary Lucas Bersamin, yung pamangkin niya na si Adrian Bersamin, na itinuro ni Yusek Romy Bernardo na dinalhan niya ng kung ilang bilyon sa isang armored van sa isang basement hotel ng Diamond Hotel, hindi ba? Yes. Si Amina Pangandaman, siya nagre-release ng lahat ng pondo, di ba? Hindi ka naman makakuha ng SARO or ng NCA kung walang pirma ni Amina Pangandaman. Di, bakit hindi tinatawag itong mga taong ito? No? Mismo si Speaker Romualdez, dating Speaker Romualdez. At nung si Saldico nagpahayag ng kanyang mga siniwalat o kanyang mga confessions, wika nga, via Zoom from wherever he was at the time, ayaw ipatawag si Saldico miski via Zoom. Hindi ba? Bakit itong mga, kung sabihin natin, mga susi para malaman mo ang totoong impormasyon, bakit itong mga ito hindi pinapatawag at hindi rin inuusig ng ombudsman natin, hindi ba? Ang mga ito. So bakit? So kaya nga ang taong bayan, maaring for now natatauban itong impeachment, natatauban itong oil crisis, etc. But hindi naman ganyang katanga ang Filipino electorate. Maaalaala at maaalaala yan, nasa isipan nila yan, buhay yan sa kanilang damdamin, na kung paano winawaldas ang kanilang salapi, ang pera ng bayan. At pagdating ng Hulyo, Agosto, at ayan na naman, nagkaulan na naman, may bagyo at lahat. At binaha na naman sila, no? Sasariwain yan ng, these are things that you can never forget, no? Kanya malinaw na malinaw yung yung obfuscatory intention ng ating pamahalaan.